Studying the Bible is important for the believer. Importante po sa atin ang pagbabasa, pag-aaral ng Biblia. We can study the Bible personally or we can study the Bible with other believers as a community or as a fellowship. Pareho po silang mahalaga sa spiritual growth and maturity ng isang mananampalataya. However, how does one begin? Paano nga ba tayo nagsisimula? Ito po ang isa minsan sa pinakamahirap, yung paano magsimula. Though God can speak to us through many books in the Bible, through any of the book in the Bible, still we highly suggest sa sino mang nagnanais na lumago sa kanyang pagkakilala sa Panginoon na pag-aralan ang Gospel, especially the book of John. Once a year, we would like to go through this book and study it daily. Once sa isang taon, gusto po natin binabalik-balikan natin niya. Ibig sabihin, pwedeng hindi mo pa siya naaaral, ngayon pa lang aaralin, o di naman kaya naaral mo na pero babalikan mo muli. Dahil napakahalaga para sa atin, hindi lamang ng pag-aaral ng salita ng Diyos, pero yung pag-aaral tungkol kay Jesus Christ. That through such a study, one would know Jesus more, the reason for our faith, the reason why we are Christians. Ang title po ng ating pag-aaral ngayong gabi ay ang tinatawag nating The Book of John Challenge. The title of our message for today, The Book of John Challenge. Let us pray. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa gabing ito na minsan pa binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang mag-worship at pag-aralan ng iyong mga salita. Kailangan ka namin, Panginoon, sa aming buhay. Kailangan namin ang inyong gabay. Kailangan namin ang inyong pong pagkalinga. Kailangan po namin ang inyong kapangyarihan. At alam po namin sa aming pag-worship sa inyo, ito po ang isa sa paraan kung paano marami po sa amin ay magkakaroon ng spiritual revival, magkakaroon ng spiritual restoration, minsan pang marirecharge ang aming mga espiritu. We need you in our lives, O God. And even as we gather together right now, we know your Holy Spirit is here in our midst. We welcome your presence in our lives. And we ask you to move powerfully and mightily, even as this speaker, Lord, delivers your word. Hayaan mo, Panginoon, na lahat ng lalabas sa aking bibig ay nagmumula sa inyo. That everyone who will listen today will experience the power of God in their lives. And we bind and rebuke all works of Satan in Jesus' name. Alam namin, Panginoon, na siya'y nag-a-attempt at kumikilos upang guluhin at linlangin ang iyong mga anak, pero hindi siya magtatagumpay. Dahil ikaw ang aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Kaya sa araw na ito, Panginoon, hindi mo lang i-encourage ang inyong mga anak, hindi mo lang i-comfort ang inyong mga anak, pero Panginoon, ituwid mo kami, i-correct mo kami, kung kinakailangan, i-rebuke mo kami sa pamamagitan ng iyong mga salita. Dahil ang nais namin, Panginoon, lumakad ayon sa inyong katwiran, sumunod sa inyong kalooban. We want to know and follow your will, O God, in our lives. And so we worship you. We give you glory, honor, and thanks as we pray all of this tonight in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer. And all God's people say, Amen. Amen. Ano nga po ba itong The Book of John Challenge? Ano nga po ba itong The Book of John Challenge? What is the Book of John Challenge? Isa po itong term na ating kinoin recently na ang ibig sabihin po para sa atin, sa ating church, it's about studying the Book of John in the Bible daily until it is finished. It's about studying the Book of John in the Bible daily until it is finished, with a special emphasis on daily and also for it to be finished. Alam nyo kasi yung pag-aaral o di kaya pagbabasa, yung ilan sa atin, aminin man natin o hindi, struggle yan. Mas madali sa atin yung nakikinig. Minsan nga, pati yung pakikinig, mahirap pa. Di lalo na pati yung pagbabasa. Kaya pag tinignan nyo inyong mga katabi, pakisabi nga sa kanya, ikaw lang naman na mahilig magbasa dito eh. Pakisabi mo nga sa iyong katabi, ikaw lang naman. Kitang-kita ko sa iyo, kaya ka nagsalamin, napasalamin kasi, di ba? Kakabasa siguro yan nung araw. Sa totoo lang, napakaraming mga Pilipino dito bagsak sa pagbabasa. We are a country, we are a people of oral culture. Mas mahusay tayo sa pakikipagkwentuhan, pakipagtalaktakan, basta gagamitin ng bibig, dyan tayo magaling. Pero yung halimbawa pagbabasa, medyo effort yan for some of our people. Iba pa nga kumbaga, tuwan-tuwa nung graduate nung college o kaya nung high school kasi yun na, tapos na, yun na yung kahuli-huli ang pagbabasa. Ito pala nagkaedad na, tapos naging mananampalataya pa, kailangan pala sa pag-aaral ang pagbabasa.
Lalo na kung halimbawa ang usapin pa daily. No, yung araw-araw ay nagbabasa. Now, that's what the book of John Challenge is for. That is what the book of John Challenge is for. It is our way of telling our people, telling ourselves, importante yung pagbabasa, importante yung pag-aaral, importante na araw-araw nagbabasa, at kung maaari, kung nagbabasa, tinatapos yung binabasa. So again, what is the Book of John Challenge? It is about studying the Book of John in the Bible daily until it is finished. Kasi ano pa ang isang sakit ng marami sa atin? Magaling sa umpisa. Magaling mag-umpisa. Marami sa atin intro boys. Magaling sa mga introduction, ganyan. Pero pag halimbawa medyo pumupunta na doon sa medyo gitna, nawawala-wala na. Ang problema pa ng marami sa atin, isa pa ito consistency. Marami sa atin, ang lakas ng arrive sa, ganito, gagawin ko yan, ito na talaga, yan na yon. Tapos pag halimbawa, ando na sa medyo kalagitnaan, ito hindi na lang ito sa pagbabasa pati sa marami ibang bagay sa buhay. Sumasablay na at tumapalya. Ando doon na yun sa pag-aaral sa eskwelahan. Ang dami sa atin kung makaprepare, makaporma pagdating ng first day of classes. Diba? Ang babango, ang gaganda ng mga suot, ang mga libro at kung ano-ano pa. Pero pagdating ng mga second month, yung second trimester, o kaya yung kalagitnaan, lalo na yung dulo. Kaya iba bumagsak sa college, hindi nakatapos ng college, hindi naman dahil hindi matalino o nagkulang pa sa finances, iba, kinatamaran. Ang galing lang sa pag-uumpisa, pero kinatamaran yung pagtatapos. Kaya pati rin dito sa Book of John Challenge, ito rin yung isa ina-emphasize natin, hindi lang yung mag-aral, pero yung kung nag-aaral ka, tapusin mo yung iyong inaaral. Dahil sabi sa atin sa Biblia, sa 2 Timothy chapter 3, verses 14 to 17, "But you must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them, and that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work." Minsan pa, 2 Timothy chapter 3, 14 to 17 says, "But you must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them, and that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work." So ano sabi doon? Ipagpatuloy nyo yan, yung pag-aaral. Ipagpatuloy nyo yan, yung inyong mga nasisimulan na ang pinatutunguhan ay mas lalong nauunawaan natin ano ang pagiging Christian, mas lalo natin nakikilala si Jesus at naitutuwid yung ating buhay sa kung ano man ang mali dito. Dahil kung meron isang ginagawa ang ating pananampalataya sa atin, yung pag-aaral ng Biblia, naitutuwid tayo kung saan tayo mali. Siyempre may mga panahon na thank you Lord kung yung preacher sa kanyang preaching na-encourage ka. Meron nga tayong mga tinatawag na encouragement messages. Thank you Lord kung sa pagdating mo ng worship service na ito, na-inspire ka. Thank you Lord kung pagpunta mo sa worship service ito yung madalas sa ginagamit na term, no? Na-bless ka. Na-bless ka. Pero mas lalong thank you Lord kung sa pag-attend mo ng ganitong klase mga gawain, nakakapakinig ka ng salita ng Diyos, nakokorek ka, natutuwid ka. At minsan pa nga, pag matindi talaga ang sapak mo, topak mo, toyo mo sa utak, nare-rebuke ka. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, di ba? Di ba? Sabihin mo sa iyong katabi, di ba? Kasi sa totoo lang, marami sa atin, yan, ganyan talaga. Ang tindi ng sapak, ang tindi ng topak, ang lala ng toyo. Kaya ang kailangan para maituwid, hindi na yung payo lang ng kung sino, hindi lamang yung paimasimas, ang kailangan yung Word of God like a double-edged sword na pumapasok sa ating puso, sa ating isipan, medyo nahihiwa-hiwa ka dyan, na nasasaktan ka dito, napapa-ouch ka, but praise the Lord. If by listening to the Word of God, studying the Word of God, reading the Word of God, yun yung nagaganap sa iyong buhay. At pag nakakaramdam ka na ng gano'n, yung napapa-ouch ka, medyo naapektuhan ka, magpatuloy ka. Hindi yung
pagkatapos ng makapakinig ng ganyan, ay natisod na ako. Hindi ka dapat natitisod pag nare-rebuke ka. Dapat nga pag ikay nare-rebuke, natutuwa ka. Dapat pag nako-correct, natutuwa ka at higit sa lahat, gaya nga na sinabi natin, nagpapatuloy ka. Nagpapatuloy ka. Studying the Word of God ushers blessings to the believer. Studying the Word of God ushers blessings to the believer. Pinaniniwalaan natin yan. Kaya itong The Book of John Challenge is about reminding us, study the Bible, study the Word of God. Kasi sino man na ginagawa yan, pinagpapala ng Diyos. Tiyak tayo dyan. Noon pa man hanggang sa kasulukuyan, ganyan na ang Diyos. Pag nakikita niya ang kanyang mga anak, pinag-aaralan ng kanyang salita, edi syempre dagdag mo na ina-apply pa ito. Dahil pag sinabi nating inaaral, ibig sabihin, pinabasa mo, pinakikinggan mo, tapos kasunod na ina-apply mo, parang math yan. Kaya marami sa atin, hindi po masasamat Kasi halimbawa may nagtuturo, o ayan, may nagsasalita, pero ano ba kasunod dapat nun? Ina-apply yun. Yun ngang may exam, na kinakatakutan nating lahat nung tayo elementary at high school, pinagpipray natin, Lord, sana bumagyo, signal number 4, para walang maging exam. Kadalasan ang iniisip mo dun yung math. Ang iniisip mo na ito na yung mga problema, binigay yung formula, pero paano ba ina-apply dun sa problem? Why are we given those tests? Those tests are not given to us para ma-torture tayo. Binibigay sa atin yun para yung pinag-aralan ma-apply. Yung pinag-aralan ma-apply. At ganun din sa pananampalataya. Halimbawa, nakikinig kayo sa Word of God, o kaya pinag-aaralan natin yung Book of John, ang ibig sabihin ng study, kasama na dun yung i-apply siya. Kaya ang Panginoon, nakikita tayo na pinag-aaralan ng salita ng Diyos, binibigyan ka ng mga pagsubok sa buhay, kaya huwag din kayo magtatampo sa Diyos. Pag halimbawa, ngayon may pagsubok ako sa pera, may pagsubok ako sa pamilya, may pagsubok sa relasyon, kadalasan kaya mo rin narating yung problema sa pera. Hindi ba't kasalanan mo rin yan? Gusto mo manisin ng ganito, manisin ng ganyan, kung kani-kanino, pero you're an adult. You cannot complain to God and to other people why you are where you are. You made your choices. Hindi ba't kaya nga ginusto mo yan? You may freedom. Ginusto mo yan, yung may kalayaan, wala na tatay mo, wala na nanay mo, wala ka sa poder nila, hindi ka nasisita. Hindi ba't marami mga kinahantungan ng buhay mo, ba't nagkaganya? Choice mo yan. Kaya wala ka dapat mga sisisihin kung bakit ngayon ganyan ang buhay mo. O di naman kaya, Lord, ba't ganito? Ba't ngayon pa? Aba, syempre. Lahat ng mga ginawa natin, may consequences yan. Kung halimbawa, sa biyaya at habag ng Diyos, may mga ini-exempt na siya sa iyo ng mga consequences na dapat natamasa mo. Thank you, Lord, dun. Pero kung halimbawa, merong mga hindi niya hinayaan na mag-disappear na consequence at kailangan mo pa rin maani yung consequence na yun, thank you, Lord, pa din. At hindi tayo dapat magtampo sa Diyos, magtampo sa kapwa o magtampo sa church. Minsan may nagsabi sa akin, ayoko muna mag-serve ngayon, may pinagdadaanan ako Mga ganyan mga hirit. Ba't wala na naman ng worship service yan? Ba't wala na naman ng leaders and volunteers training yan? Ba't wala na naman yan nung ganito meeting may pinagdadaanan? Pag may pinagdadaanan, we throw away everything that we have been learning kaya hindi ka makakagraduate dun sa mga itinuturo sa ng Panginoon kasi hindi mo tinatapos. Hindi mo tinatapos. Hindi mo hinahayaan ang Panginoon turuan ka sa iyong mga pinagdadaanan sa buhay. Kaya, aral ulit. Aral ulit. Aral ulit. Kaya minsan po may nagsasabi, naaral ko na yan, nabasa ko na yan. Na-apply mo ba? Natatandaan mo ba kung ano ba laman yan? Minsan may ganun mga tao na ang yabang-yabang pa, nabasa ko na to, na ano ko na yan, naman ang buhay mo. Hindi nakikitang nabasa. Baka naman nung nabasa mo, medyo duling ka habang tinitingnan-tingnan mo siya, o hindi ka ganun ka-focused, or baka naman, hindi mo talaga inaral. Studying the Word of God ushers blessings to the believer. Amen. Studying the Word of God ushers blessings to the believer. Matanong ko kayo, gaano karami ba sa inyo dito ang gusto at kailangan ng blessing? Pakitaas ang kamay. Gusto, kailangan ng blessing. Dalawahin na. Kung talagang kailangan pa talaga, kasama pa. Amen. Sabihin nyo nga sa inyo mga katabi, pagpapalain tayo ng Panginoon kapatid. Sabihin nyo nga sa inyo mga katabi, pagpapalain tayo ng Panginoon kapatid. Pero, hindi pwedeng parang one tamad. Hindi pwedeng parang one tamad na nakabalandra lang kung saan-saan. Isa sa dapat ginagawa natin, pinag-aaralan natin ang salita
ng Diyos. Joshua chapter 1 verse 8 says, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success." Joshua 1 verse 8 again says, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success." Yan ang nababago sa atin ngayon bilang Christian. Yung pananaw natin kung paano tayo nagsasucceed in life. Kung dati ang iniisip natin dahil sa effort mo lang, kung dati iniisip natin dahil sa swerte, kung dati iniisip natin dahil sa tulong na ibibigay sa atin ng kung sinong tao, kung may backer, kung may sponsor, ngayon nabago na yung pananaw natin, at ang pananaw natin nagiging successful tayo because of the Lord. Nagiging successful tayo dahil sa Panginoon. Na pag inaaral natin, inaalam natin, sinasabuhay natin ang kanyang layunin sa ating buhay, alam natin, that ushers blessings that bring about success in one's life. What else? Pag ito pinag-aralan natin, yung book of John, o kung anumang book sa Bible, what is always the objective of such study? What is the objective of this study? Siyempre, to know Jesus more. What is the objective of this study? The objective of this study is to know Jesus more. 2 Peter chapter 3 verse 18 is a very common verse we use in our messages. It says there, "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen." Ano daw ang dapat ginagawa natin bilang Christian? We're growing in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Masasabi mo ba sa sarili mo ngayon na kilalang kilala mo na si Jesus? Masasabi mo ba sa sarili mo ngayon na pag may nagtanong sa iyo, sino ba si Jesus? Masasagot mo. Pag halimbawa, nag-iisa ka na lang at iniisip mo mga problema mo sa buhay, alam mo ba kung ano ang ginagawa ni Jesus para sa iyo? At marami sa atin, marahil, will be honest enough to admit, kulang pa yung alam niya at pagkakilala kay Jesus Christ. At kung meron tayo dapat alam, meron tayo dapat kilala bilang isang Kristiyano, ay si Jesus. Kaya ang objective ng pag-aaral nito is to know Jesus more. In reality, this entire church, the objective of this ministry is to help people to know Jesus more. It's not about knowing more of religion. It's not about knowing more of this preacher. It's not about knowing more about religious activities. It's about knowing Jesus more. A person can be part of a church like this. A person can even have a religious affiliation, be active in it. Pero pag halimbawa na lilito siya at naliligaw siya sa aktibidades ng buhay, sa pagiging busy sa ganitong klaseng mga gawain, yung pinaka-importante pala hindi nagaganap sa kanya, which is what? Na nakikilala niya si Jesus Christ. Kaya napakasad nun, kasama natin, kapiling natin, sa huntahan, kwentuhan, kainan, baka mamaya pa aktibo sa mga gawain nito, pag may mga events like worship service, prayer meetings, Bible studies, and everything, baka organizer pa, asawa ng isang aktibo sa gawain, o isa sa mga leader pa nga. Tapos pag nagkaalaman na, hindi pala nagbabasa ng Biblia. Pag nagkaalaman na, hindi pala kilala talaga si Jesus Christ. Kaya magtataka pa kung bumabagsak sa adultery. Magtataka ka pa kung halimbawa may problema sa finances. Magtataka ka pa kung bakit may sapak, may topak, may toyo. Hindi nakukuha sa pagiging active lang yan. Ang importante is, kilala si Jesus Christ. Kaya marami sa atin na ang desire talagang i-bless ni Lord, yan ang susi. Know Jesus Christ. Kaya ang gusto natin sa atin, ngayon dito sa Book of John Challenge, reintroduce all of us once more who Jesus is. Kasi pag nakikilala mo si Jesus Christ, hindi pwedeng moody ka pa rin. I will question a person's faith. Kung halimbawa, nakikita mo, bakit moody pa rin yan? Ba't napaka-inconsistent yan sa kanyang pananampalataya? Ba't impatient na naman? Ba't kumakasigaw na naman, kumagalit na naman sa kapwa-tao, wagas? Kumakamura?
kung makaganito sa mga ganyang mga bagay, kilala ba niyan si Jesus Christ? Dahil ang taong nakakilala kay Jesus Christ, binabago ng Diyos ang kanyang pag-iisip, binabago ng Diyos ang kanyang puso, binabago ng Diyos ang kanyang buhay. Kaya pakisabi mo sa iyong katabi, ikaw yung dinidescribe ni Pastor. Kaya pakisabi mo sa iyong katabi, ikaw yung dinidescribe ni Pastor. Habang nagsasalita siya, picture mo nakikita ko sa aking isipan. Kaya itong The Book of John Challenge, what is it about? It's making this our desire. It's making this our desire. Yun to know Jesus more. May this become our desire. For the Bible says in Philippians chapter 3, 7 to 11, "But what things were gained to me, these I've counted loss for Christ. Yet indeed I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ, and be found in him, not having my own righteousness which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, if by any means I may attain to the resurrection from the dead." Again I read, Philippians 3, 7 to 11. "But what things were gained to me, these I've counted loss for Christ." Ayan, nababago na yung ano ba yung hinahangad niya ngayon sa buhay. Kung dati materialistic. Alam niyo ba, may mga taong materialistic talaga, ha? Halimbawa, hindi makakalabas ng bahay kung hindi ang suot ay may tatak o may brand. Kung ano man yung mga sikat na brand dito, may ganung mga tao, kung nakakailang harap sa salamin. Okay ba itong brand na to? Okay ba itong brand na to? Okay ba itong brand na to? May ganung mga tao, kailangan kayo graduate na dyan sa pagiging brand conscious. Dahil ang tunay na gwapo, kahit ang suot, mukhang basahan, gwapo pa rin. Ang tunay na maganda, kahit paulit-ulit yung sinusuot, hindi siya nahihiya. Ay nako, mapapansin na naman ako, ito rin yung suot ko noong last Monday, ito naman yung suot ko noong last ganyan. Alam mo, natutuwa ako doon sa bagong Vice President ng Republika ng Pilipinas ngayon, hindi nahihiya na umuulit ng sinusuot. Alam mo, nung araw, basta public official ka, lalo na pag ganun kataas yung narating mo sa estado, Vice President or President, lalo na sa babae, kadalasan kailangan laging bago yung suot niyan, lalo na sa mga special events, yung Independence Day, inauguration niya, o di kaya kung saan. Alam mo, napansin na marami mga reporter na mga fashion police, umuuli talaga siya ng kanyang mga damit at hindi nakakahiya iyon. Hindi nakakahiya iyon. Kaya kung kayo halimbawa, ang arte nyo sa buhay mag-iid, diba? Ano ka? Lokal? Na kailangan pagdating ng Eid, lagi nagpapalit ng mga furniture, nagpapalit lahat ng mga damit. Dapat graduate na tayo sa materialism. And everybody say, Amen! Huwag tayo maapektuhan dito sa Dubai na kahit sa makalingon, makatingin na mall, may sale sa ganito, may sale sa ganyan. Minsan pa kumakalabit sa asawa, Hansel, makakatipid tayo. Ang laki na matitipid natin dito kasi 70%. Naku, huwag kayo magpadala sa ganyan. Sa demonyo yan. Kaya pag halimbawa nakarinig kayo ng mga ganyan sa mga asawa ninyo, alam nyo na sasabihin ninyo. Sabi ni Pastor, sa demonyo yung mga ganyan. Sa demonyo yung mga ganyan. Sa totoo lang, pag nakikilala mo si Jesus Christ, nababago ang pananaw mo sa buhay. Hindi ka na nagiging materialistic. Hindi ka naman sinasabing, huwag yun na itritain yung mga sarili. Hindi ka naman sinasabi, huwag na kayo bumili ng mga magagandang mga bagay. May tamang panahon sa lahat ng mga ganyan. Pero kahit ako, pagbalikan nyo maraming mga video messages ko in the last 3 years, ang dami ko kaya mga inulit na damit dyan. Ang dami ko kaya mga suot ngayon suot ko na for the longest time. May mga sapatos ko, mga 5 taon o 7 taon na rin yata in the making. Natuto ako talaga nung nakilala ko, bakit naglilingkod ako sa Kanya na ang Panginoon, kung gusto naman niya ako i-bless niya ako Kung kailangan may darating na bago, gagawa siya ng paraan para dumating yung mga bago. At dumadating din naman. May mga nagregalo sa inyo sa akin. Hindi lang sa birthday, minsan sa mga iba't ibang mga araw. Pero kahit hindi kayo pastor na katulad ko, makikita niyo yun na pag nakikilala mo lalo si Jesus Christ, may mga bagay na dati issue sa'yo, hindi na issue ngayon. Hindi na issue ngayon. Kasi binabago na niya yung iyong puso.
Ano pa sabi sa verse 8? Yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish. Lahat daw ng mga worldly things, lahat ng mga material things, lahat ng things of this world, sabi niya, does not compare to Jesus Christ. Does not compare to what I have now with Jesus Christ. At bilang pastor, yan yung pinagpipray ko, na marating ng marami sa atin, marating ng lahat sa atin na kinakount ang Rise Up Church as your church family. Or if you come from any other church, yan nawa ang marating mo pag naging part ka ng church na yan. Na nababago ang pananaw, nababago ang puso, at wala nang ibang importante sa iyo, pinaka-importante sa iyo, kundi yung relasyon mo kay Jesus Christ. Pag yan ang importante sa iyo, hindi ka agad makikipag-away. Hindi ka agad makikipag-sapakan sa asawa mo, sa boyfriend mo, sa habang nagdadrive ka na sasakyan, sa ibang driver. Kasi iniisip mo lagi, gusto ba ni Jesus to? Gusto niya ba to, yung ganito ko magalit? Gusto niya ba ito, yung ganito ko mapamura? Gusto niya ba ito, kung ganito ko manakit ng kapwa? Gusto niya ba ito na, kung ano mga pinupost ko, wala ka kwenta-kwenta sa Facebook? Gusto niya ba to? Pag bigla nare-realize mo ang pinaka-importante sa relasyon mo kay Jesus Christ, napapapreno ka. Kasi yung mga ibang mga halimbawa wala nang pigil kung paano magsalita sa kapwa. Diba? Paano makipag-away kung kanino. Tapos ang kasunod niya kung paano mag-post ng kung ano ng mga bagay. Naku, yung mga ganyan mga bagay. Naku po. Isa i-question mo sarili mo, importante ba talaga si Jesus Christ sa akin? Kasi kung importante si Jesus Christ sa akin, hindi rin ako makikipag-flirt kung kani-kanino. Hindi rin ako makikipag-relasyon kung kani-kanino. Iniisip mo na teka, gusto ba ni Jesus Christ itong ganitong mga bagay? Kung halimbawa, hindi mo pa makontrol sarili mo, ibig sabihin hindi pa mas importante si Jesus Christ kesa doon sa mga bagay na yun. Kasi gagawin mo pa rin siya. Ipipilit mo pa rin siya. Wala ka nang sinasalang-alang. Yung napapalapit kay Jesus, lumalalim sa relasyon sa Kanya, sinasalang-alang lagi, ano gusto ni Jesus Christ? Gusto ba niya ito para sa akin? Verse 9 says, and be found in Him not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith, that I may know Him and the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. Ibig sabihin, ito ka na, gusto makilala ang Panginoong Hesukristo to the point na mamamatay ka na rin sa iyong sarili. Gusto makilala ang Panginoong Hesukristo to the point na mamamatay ka na rin sa iyong sarili. Kaya yan ang pinagpipray ko. Dalhin ng mga Christians na umaattend sa ating church sa pag-aaral ng salita ng Diyos, itong Book of John Challenge, mas lalo makilala si Jesus Christ as a result, nababago ang ating pananaw, nababago ang ating puso, nababago ang ating buhay, namamatay tayo sa ating mga sarili. Kaya kahit sa mga active leaders and workers natin, like for instance now, we have more than one worship service. I always tell our people, huwag ka lang umattend ng isang worship service, umattend ka pa ng isa pa. Why? Kasi pwede doon sa isang worship service, busy ka eh. Halimbawa yung mga usher, lalo na dito sa ating church villa, edi syempre pag usher sila o transportation ministry o food ministry, hindi sila makakapakinig. Ando doon sila minsan sa bandang labas, they have to do their duty. O kaya nagfe-ferry ng mga tao because of transport. O nagpiprepare, nagluluto ng pagkain. O kahit pa nga minsan worship team. Kasi tumatakbo sa isipan niya yung kakantayin niya, tutugtugin niya. So yun yung isang worship service. Pero dapat merong another worship service na wala ka na may ibang gagawin kundi makikinig lang. Nang hindi ka matulad sa marami mga Kristiyano na nag-usher, tumugtog, naghatid, kumanta, pero ang ending, wasak ang buhay, magulo ang buhay, hindi pinagpapala ang buhay kasi hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Alam mo, minsan meron akong malaking panghihinayang. Pag halimbawa meron akong mga leader o mga active sa ating church, sabi ko, ba't wala ngayon? Hindi tuloy nakapakinig. Hindi naman sa dahil para lang sa kanya yung message. Pero dahil minsan may mga importanteng punto na kailangan napakinggan niya yun. Magandang napakinggan niya yun. Di ba, sana kung halimbawa lumabas ito sa YouTube, babalikan din niya sa YouTube. Iba hindi rin naman.
Niyo i-share nga lang itong mga messages na to on his wall hindi magawa, yung pa kayang panoorin yun. Isipin mo kung lahat na lang kayo na umaattend nitong ating worship service, pinanonood yung mga YouTube messages natin, sinishare them on your wall, ang daming views nun. Bukod sa ang daming views nun, maraming maaabot ng Word of God. Kaya pakisabi mo sa iyong katabi, simula ngayon i-share mo na sa wall mo ang YouTube messages. Sabihin mo sa mga katabi niya, simula ngayon i-share mo na sa wall mo yan. At bukod sa pag-share sa wall, panoorin nyo rin mismo. Panoorin nyo rin mismo. And what is this all about? This is all about knowing Jesus more. What is it all about? It's about knowing Jesus more. Now, why the book of John? Bakit the book of John? Because our faith is about Jesus Christ. Yung pananampalataya natin, it is about Jesus Christ. We believe all of the Bible is about Jesus Christ. Mula Old Testament hanggang New Testament, pag pinagsama-sama mo yan, yung mga kwento, yung pagkakatay-tahi niyan is all about Jesus Christ. At may specific portion dyan sa Bible which we call the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. And the Gospels tells us about His story. The Gospels tell us about His story, His message. And the book of John specifically, yung pinakapang-apat dun sa pagkakasunod niyan, yung Matthew, Mark, Luke, and John. The book of John specifically focus on the things Jesus claimed about Himself. The book of John specifically focuses on the things Jesus claimed about Himself. Specifically, that Jesus is God. That specifically, that Jesus is God. Marami siya sinabi dun I am this, I am this, I am that. Pero hindi muna natin ipipreempt yun para sa ibang wala pa dun sa part na yun. But if there's one specific thing that Jesus claimed about Himself, is that Jesus is God. John chapter 1 verses 1 to 5 says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it." Again, John chapter 1 verses 1 to 5 says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it." Mula dyan sa mga verses na yan, pinakikilala sa atin. Umpisa pa lang, who Jesus is. Na ano raw siya? Bago pa nag-exist ang lahat, ando dun na siya. We believe in the existence of one God in three persons. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kaya pag sinabi natin, in the beginning was a Word, and the Word was God, and the Word was with God, we're referring to God the Son, or what is known in theology as the pre-incarnate Christ. O yung bago ipinanganak si Kristo in human form, nag-i-exist na siya as God the Son. Yun yung ibig sabihin ng John chapter 1 verses 1 to 5. At bilang part nung the Holy Trinity, yung one God in three persons, they were in operation in creation. Kaya naniniwala at nananampalataya tayo na bukod sa sinasabi dyan yan, sa maraming pang ibang verses in the Bible put together, our faith is founded on Jesus as God. Our faith is founded on this idea that Jesus is God. Importante kasi sa Kanya tayo nagpipray. Importante kasi sa Kanya tayo tumatawag. Tinatawag natin ang Kanyang pangalan para sa ating kagalingan, para sa ating pangangailangan, para sa gabay. We call on the name of Jesus. At higit pa doon, para tayo maligtas, para tayo magkaroon ng relasyon sa Diyos, we call on the name of Jesus. Kaya napaka-importante sa atin yung divinity of Christ. That we know Him, that we study Him to be God. At yan ay tinuturo sa atin ng Book of John. Now later on, pag-aaralan pa natin further yung mga sinabi dun sa Book of John tungkol kay Jesus Christ. But how are we to study it? How are we to study the Book of John dito sa The Book of John Challenge?
Una na dyan is what we call personal Bible study. Una na dyan is what we call personal Bible study. 2 Timothy chapter 2 verse 15 says, "Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Again, 2 Timothy chapter 2 verse 15 says, "Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Hangarin mo. Gawin mo itong desire na lubos mong makikilala si Jesus Christ. Na mapag-aaralan mo ang Biblia. Na masasabi mo sa sarili mo, nag-aaral ako ng Biblia. Dapat ba ikahiya yun? Of course not. Iba kasi minsan parang pag nasabihan na, ay, masyado ka ng religious, pastor na, pastora. Minsan nga, baka pag nagpo-post ka pa ng mga verses on your Facebook post, nakukomenta kang ganyan ng mga friends mo, dapat ba ikahiya yun? Of course. Of course not. Dapat yun ipagpasalamat natin sa Diyos at linagay na niya sa ating heart yung ganyang klaseng desire. Ano ba ang mas nakakahiya? Ang mas nakakahiya, hindi pinag-aaralan ng Biblia. Lalo na kung halimbawa ang tawag mo sarili mo'y Kristiyano. Lalo na kung sa church ito, leader ka pa pala. Yun ang nakakahiya. Leader ka ng church ito, hindi ka nag-aaral ng Biblia at hindi mo kilala si Jesus Christ. Di ano lang yan, posisyon. We are not here for position or titles or to impress people. We are here to grow in our faith in God. Dapat dumating yung araw na masasabi mo sa sarili mo at pwede mo sabihin sa ibang mga tao, nag-aaral ako ng Biblia. Glory to God. Diba? Practicein nga natin yan. Sabihin nyo, repeat after me. Nag-aaral ako ng Biblia. Glory to God. Ulitin pa nga natin. Sabihin nyo sa katabi nyo at tingnan nyo kung anong epekto sa kanya pag sinabi mo, nag-aaral ako ng Biblia. Glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ang gusto natin mangyari dito, personal Bible study. Kaya halimbawa, I speak to married people. Ano ibig sabihin ng personal? Personal. O ikaw ngayon na magbasa, ako naman yung bukas. Walang ganun. O kaya babasahin mo ngayon, kwento mo na lang sa akin. Walang ganun. Kaya ang tawag sa kanya, personal Bible study. Pwede pa nga yung mag-sharean, di ba? O nagbasa ka ngayon, o pumunta ka muna doon sa banyo, doon ka magbasa, o ikaw naman, doon ka naman magbasa sa kusina. At pagkatapos magbasa, magbalik kayo together, mag-sharean kayo ano yung nabasa nyo. Pwede yung ganun. Pero hindi yung ikaw naman ngayon sa chapter 1 na, o chapter 2 para medyo division of labor. Walang ganun. Walang delegation yan. Tapos minsan nag-post kinopya lang pala doon sa kabila. Kopya naman ako sa iyo. Dapat graduate na tayo dyan sa cheating. Graduate na tayo sa pangungopia. Dapat ito personal Bible study. And everybody say, Amen. So begin with, and I will keep on saying this hanggang lahat kayo sumunod dito sa sinasabi ko, have a personal copy of the Bible. Ay, magsisirampla ka talaga ako sa paulit-ulit ng pagsasabi niyan, hindi lang sa message ito, pero sa iba't iba pa mga messages. Have a personal copy of the Bible. Lahat nga kayo halos lahat nga kayo may smartphone Isipin mo magkano smartphone? Kaya mamahal ng mga gadgets na yan. Iba sa inyo, lahat may sapatos. Iba sa inyo, mga sapatos, naku po, wagas ang presyo. Halos marami sa inyo dito may mga saplot sa katawan. At ang mga saplot nyo sa katawan, ang mga brand yan grabe, ang mga sinisigaw ng mga etiketa niyan. Diba? Isipin mo na lang kung nag-translate sa isa sa mga damit mo, isa sa mga sapatos mo, isa sa mga smartphones mo, is a personal copy of the Bible. Kaya kung hanggang ngayon wala pa kayo niyan, it's about time. Challenge yourself. Lalo na kasali ka dito sa Book of John Challenge, kasali ka sa church na ito, have a personal copy of the Bible. And even tell many of you, bumili kayo ng pinakamahal na Bible that you can find. Why? Nang panghinayangan yung hindi nyo binubuksan. Kasi kung yung Bible na nabili mo, kaya mura lang pala, parang scratch paper lang. Pero kung halimbawa ang nabili mong Bible, medyo effort nung binili. Napanghihinayangan ka, sarap na sarap ka pag binubulat-lat mo. Minsan kahit hindi mo binabasa, pinapahid mo lang sa mukha mo, ginaganon-ganon mo sa ulo mo. Kahit paano nararamdaman mo, ay naku, sayang naman ito na hindi ko siya binabasa. Kung po pwede nga lang sana, pag mo ng ganyan, Lord, pasok agad, pasok na. Kung pwede sanang ganon. At least,
when your Bible is something you bought for yourself, i-cherish mo siya. Maganda rin naman yung nagre-regaluhan. It would be nice kung yung asawa mo rin nagaluhan ka ng Bible. It would be nice kung yung boyfriend mo nagaluhan ka ng Bible, kasama mo sa church, nagaluhan ka ng Bible, pero iba pa rin yung binilan mo ang iyong sarili. What else? Download a copy on your smartphone. Dahil syempre, dyan na ngayon umiikot ang buhay natin sa mga smartphones natin. Hindi puro COC yan, puro kung mga games. Dagdagan mo naman ng a copy of the Bible on your smartphone. Use the internet. Lalo na dito sa Middle East, thank God, mabilis ang connection. You could always go to the internet, get many resources concerning the Bible. And for this Book of John Challenge, use one Bible version. For this Book of John Challenge, use at least one Bible version. May pag-aaral tayong gagawin tungkol dyan sa bakit ba ang daming versions ng Bible. And in another message, yan lang ang ating tututukan. Pero etong pag-aaral ng isang libro sa Biblia, it would be good at least one version lang muna yung ginagamit mo. Para hindi ka nalilito halimbawa sa wordings o sa sistema by which the sentences are being constructed. And for the purposes of the Book of John Challenge, sa marami sa atin ginagamit natin ngayon yung the New King James Version or the New King James Version. Wala namang extra special na yun yung ginamit natin. Marami rin iba tayong ginagamit ng magagandang mga versions in the Bible. But for the purposes of clarity and unity, maganda yung gumagamit ka ng iisa lamang Bible version. Tapos halimbawa, kailan maganda ginagawa yan? Daily nga, di ba? Sabi natin daily. Immediately upon waking. Yung paggising na paggising. O di syempre may kasama ng hilamos siya. Huwag naman ako pilosopuhin. Di syempre may kasamang ihiyan. So pag natapos na yung hilamos, pag-toilet and everything, bago ka mag-Facebook, yan, naku, napakarami sa atin. Pagising sa umaga, titingin agad, wala naman nagbe-message sa iyo. Titingnan mo yung buhay na may buhay, nangyayari kung kanino, chismis agad. Umpisan mo ang araw mo, why? Umpisan mo ang araw mo with studying the Word of God. Psalm 119 verse 147 says, I rise before the dawning of the morning, and I cry for help. I hope in your word. Psalm 119 verse 147 says, I rise before the dawning of the morning and cry for help. I hope in your word. Yan ang maging battle cry natin na sa paggising na umaga, the first thing that we do is to study the Word of God. Or in this case, study the Book of John. Tapos, halimbawa, lunchtime, reviewin mo. O pagkatapos naman ng lunch, bago ka matulog sa gabi. Pero yung kailan inuumpisa nito? Sa umpisa ng araw mo. I tell you, napakasarap na sa start ng iyong araw, ito ang iyong ginagawa. Sabi ng iba, kasi po iba talaga ang takbo ng pag-iisip ko pagdating sa gabi. Didagdag mo na lang yung gabi na review. Pero as much as possible, when you start your day, immediately upon waking, you study the Bible. You study the book of John. What else? Study per portion. Lalo na pag beginner. Study per portion or per story. Makikita mo naman minsan sa Bible yan May mga pinagsama-sama na sila, verses 1 to 5, and then after that, verses 6 to 13. Sa umpisa, maganda yung ganun lang muna, per portion, per story. Para yung hindi agad ang bigat, ang haba, nakakatamad. And then later, makikita mo sarili mo, napapasarap na yung basa mo, isang buong chapter na. May ilan nga sa atin na sinimulan na ito'y dapat chapter 1 pa lang for the first 3 days ngayon na nasa chapter 6 na. O nasa chapter 7 na. Wala namang masama roon kung napapasarap talaga. Minsan lang mangyari yan sa buong 35 plus years ng buhay mo. Di maganda nga i-grab mo na yung opportunity. Nagdire-diretso ka na ba? Di na bumalik yan. Yung ganyang klaseng hangarin. Pero as much as possible, dahil daily nga naman ito, study in portions, study per story, study per chapter. Tapos eto na, pag halimbawa, etong araw na to, ito yung naka-assign na babasahin. Kasi ilalagay naman natin yan sa ating Facebook page kung ano yung Bible reading schedule. Kunyari, etong araw na to, ito yung naka-schedule. Read it at least, take note of this, 4 times. Read it at least about 4 times. First reading,
quietly. Habang binabasa mo siya, tahimik mo lang siyang binabasa. Second reading, read it aloud. Habang binabasa mo, sinasabayan mo na binabasa siya with your lips. And then third reading, use an audio Bible. When you go to YouTube, you type the Book of John, New King James Version, lalabas yun eh. Okay, bakit ganun yun? First reading, basahin mo muna ng as is. Parang linalagay mo yung mapa sa utak mo. Linalagay mo yung word sa utak mo kahit hindi mo siya masyado naiintindihan. Huwag kayo minsan parang nadi-discourage kung may binabasa kayo tapos parang walang pumapasok sa utak mo. Normal yun sa marami sa atin, yung walang pumapasok sa utak. Kaya pakisabi mo sa katabi mo, kaya pala ganyan ka. Salamat at nabanggit ni Pastor yan. Naunawaan kita ng lubusan. Normal ka pala. Minsan ganun talaga yun. Minsan babasa-basa tapos parang wala lang. Normal yun. Pero hindi ibig sabihin na wala lang, na i-imprint yun sa ating isipan. Kailangan lang sundan yun ng second reading. Yung second reading, dahil andun na yung mga words, nakalatag na sa utak, and then you're reading it audibly, you're reading it aloud, dun ngayon napaplant in your mind. And then the third reading, sabayan mo with an audio Bible. Kasi audio Bible, how it is written, it is how it is read. So may nagbabasa sa iyo, binabasa mo siya ng kasabay, nababaon yung binabasa, mas lumiliwanag sa iyo isipan, what do they mean? And then the fourth reading, use a highlighter to identify verse or verses for that particular day. The fourth reading, ugaliin yung gumamit ng highlighter or ballpen, tapos ina-highlight niyo yung mga verses na nagliliwanag na sa ikaapat mong pagbabasa, nagliliwanag na sa iyo. It may be just one sentence or one verse or more verses. It doesn't matter kung dumumi yung itsura ng inyong Biblia. Maganda yan pag nag-inspection tayo. Pati nga ng Biblia mo. Pastor, ayan, tingnan mo. Punit-punit yan. Pastor, tingnan mo. Ayan, di ba? Abo, nagbabasa nga talaga. At makikita nyo, napakahalaga no, na when you look at your Bible, ito yun, this is what I meant about it. Kasi na-highlight mo siya, nasulat mo. And then at some point, i-identify mo dun sa mga na-highlight mo which is the verse for the day na pwede mong i-post on Facebook. I encourage people, post the verse of the day that you read sa Book of John on your Facebook status. Ang equivalent niya nung araw, yung nagjo-journaling eh. Yung nagjo-journaling. Nung wala pang mga ganyang social media, ang ginagawa nung iba, may binasa, and then they have a notebook, they write down on the notebook what they read, what they like, their observations. Praise God ngayon, social media na. So pwedeng on your smartphone, na-advertise mo pa, na-promote mo pa, na-share mo pa sa mga tao na you'll never know. Akala mo, pinost mo lang. Hindi mo naman hinangan magyabang. Pinost mo lang. Meron palang naligtas ang buhay dahil sa'yo. Meron palang pinagpala ng Panginoon dahil sa posting mo. Sino sa inyo naranasan na yun? Na yung mga pinopost mo mga quotes, pinopost mo mga messages, minsan na may bumati sa iyo at sinabi sa iyo, natututok at nabibless ako doon sa pinopost mo. Honestly, sino sa inyo naranasan na yan? Pakitaas nga ang kamay. Yung minsan na, diba? Say praise God, ipagpatuloy niyo yan. At sino rin yung mga naiimbierna sa inyo pag nagpo-post kayo ng mga walang kakwenta-kwenta mga post sa Facebook? Diba? May mga nag-message rin siguro sa kanya, ay, pakitigil na yan, Brad. Medyo, ano ba yung mga ganon, mga ganyan. Okay? So, ako lang bago ako mag-preach today, before I came to our worship service, I got a message from somebody in the Philippines. Nanonood pala ng mga video messages natin from their church. At sinabi niya sa akin na dahil dun sa isang specific video message, pinanood nila sa church na numbalik yung commitment nila ng mga manggagawa at dumadalo sa kanilang simbahan. Hindi ko kilala yun. Ang layo-layo dito sa atin sa Dubai, nandun sa Pilipinas. Pero yung pinopost ko pala, sinishare ko mga messages on the wall, is becoming a blessing to someone's life. Is becoming a blessing to a particular church. You can do that as well. Na bukod sa inaaral mo ito, pinopost pa on Facebook, mas lalo ka na i-encourage, mas lalo ka na i-enganyong. Ipagpatuloy nga yan, yung Book of John Challenge na yan, yung magbasa. At bukod sa magbasa, ito'y pinopost pa on social media. Be creative kung paano mo siya pinopost.
Be creative para gumana ang iyong enthusiasm sa ganyang mga bagay. Minsan kayo may mga nakikita kong post sa Facebook, ginagawa nyo ng mga collage, ginagawa nyo ng mga pictures, lumalabas ang inyong katalinuhan minsan sa kalokohan. O gamitin nyo na minsan ngayon sa kabutihan, gamitin ninyo sa kabanalan. Be creative in doing this. But here is a sample of how we do the Facebook status on social media. Hindi naman kailangan ganito. First of all, naglalagay tayo ng hashtag Rise Up Church, and then hashtag The Book of John Challenge. At pagkatapos nun, ayan, linalagay natin Day 1, July 3, Sunday, read John chapter 1, verses 1 to 5. Tapos may verse for the day. Halimbawa, for example, John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. So sample lang yan. But you can do your own as you are more creative. Pero dagdag nyo lang lagi hashtag Rise Up Church, hashtag The Book of John Challenge. Para every time people click that, they're reminded of what Rise Up Church is and what we are doing, and many of the spiritual things we're doing as a ministry. What else? What are the supplementary tools to study this book? What are the supplementary tools to study this book? O ano yung pwedeng pantulong sa pag-aaral natin nitong the Book of John? Kung kayo nasabi natin personal Bible study, the other one is, of course, church-wide Bible study. Na bukod sa personal mo itong inaaral, masarap na kasali mo yung buong church. Yan ang maganda ngayon dito sa atin, The Book of John Challenge. Sinasali natin yung buong church. I'm making this a requirement to all our leaders and volunteers. Lalo na kung ito'y elder, ito'y deacon. Binabantayan ko talaga ngayon sa kanilang mga Facebook post. Nagbabasa ba to? Nagpo-post ba tong elder na to, tong deacon na ito, itong ministry coordinator na to, tong worship team member na ito? Binabantayan ko talaga kasi una bilang pastor, dapat yung pastor sinusunod. Lalo na yung pinagagawa ko, hindi naman kalabisan. Yung pinagagawa ko, hindi ka na may gagastos. Yung pinagagawa ko, yung para sa iyong kabutihan. Kaya kung dito pa lang, hindi mo kumasunod, paano mo nga kumasusunod sa iba pang mga bagay na kahihirap sundin? Ito'y napakadali. Pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero still, may ilan tayong mga leaders at volunteers na nag-fail pa dyan. Kaya consider this as a clarion call. Consider this as a reminder and yes, probably even a rebuke. Na teka, di ba leader ka ng church na yan? Di ba volunteer ka ng church na yan? May ginagawa sa ganito unified effort. Sumali ka dyan dahil sa ikabubuti mo yan, hindi mo yan sa ikasasama. At halimbawa biglang sabihin ng isa, ay, nagbabasa ako ng Bible pero hindi ngayon Book of John, Ephesians. Di dagdag mo Ephesians. Ano ba naman idagdag mo rin yung John? Kailangan ba magtalo pa tayo kung nagja-John ka, nag-Ephesians ka? Nagkataon yung buong simbahan, nag-unite to do the Book of John. So para maiba ka lang, mag-Ephesians ka? Yung para masabi, ay ako kasi ngayon, yung iba yung lalim ko, revelation ako ngayon eh. Habang nagja-John ka, nagre-revelation ka, habang nagja-John ka, nag-Deuteronomy. Pero etong may ginagawa yung buong church mo, unified effort, tapos makakaliwa ka. Kahit nga makakaliwa ngayon, ini-include na ni Duterte sa kanyang gobyerno. Kahit ang mga militante na nung araw nagmamarcha lang doon sa labas sa Menjola, ngayon pumapasok na rin sa Malacanang. So ang gustong mangyari ng gobyerno natin ngayon under President Duterte is an inclusive government. Di ganun din dapat tayo bilang mananampalataya. Yung magkaisa tayo, may ginagawa tayo ngayon na church-wide Bible study, makiisa ka. Pakisabi mo sa iyong katabi, wag kang KJ. Pakisabi mo sa iyong katabi, wag kang KJ. Makisama ka, makiisa kasi yan ang nagpapalakas nung pag-aaral natin na hindi ka nag-iisa, nagtutulong-tulong tayo as a church. You know what one of the most powerful things about being part of a church is you're growing in faith through community. You're growing in faith through fellowship. Alam niyo ba kung bakit may mga simbahan ang dugtong sa pangalan ay fellowship or community? Ano ba ang pangalan ng church fellowship. Ang pangalan ng church community. Nung araw naman church lang yon. Pare-pareho lang naman kasi ang ibig sabihin. Kaso pinili nung iba mga churches idagdag sa pangalan nila community at fellowship to emphasize that is how we're growing in faith. We're not growing alone, we're growing in community. We're growing in fellowship.
Dahil yung itinuturo ng Biblia, yung hindi ka dapat lalago na nag-iisa, lumalago ka kasama ng mga kapatid mo sa Panginoon, no matter how imperfect churches are. No matter how sometimes churches have their own drama. Even though sometimes people within the church have their own infightings and so on, we never gave up hope on the church. Dahil si Jesus nagtayo ng church, at ang church will continue and will become victorious over many challenges and struggles that people face in it. Kasi sabi sa Acts chapter 2, 42-47, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Now all who believed were together, and had all things in common, and sold their possessions and goods, and divided them among all as anyone had need. So continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. Ang ganda niya, Acts 2 verse 42-47, it's reminding us this is how Christians grow. This is how Christians grow in community and fellowship. Verse 42 again says, they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. O yun, meron sa pinag-aaralan, sama-sama nilang pinag-aaralan yun. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Nasa sama-sama nilang pag-aaral ng salita ng Diyos, nagkaroon ng signs, wonders, and miracles. Now all who believed were together and had all things in common, and sold their possessions and goods and divided them among all as anyone had need. Nag-aaral sila ng salita ng Diyos, nagkakaroon ng himala sa kanilang mga gatherings, and love was among them. They were loving one another. Meron silang mga needs, nagtutulungan sila. And so continually daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart. Masaya sila. Sa kanilang kakaaral ng salita ng Diyos, they're building community, they're building relationships, they're living happy lives. Alam niyo, yan ang pangarap ko bilang pastor ng church in the Middle East, pastor ng mga OFW, na pag part kayo ng church na to, nagiging masaya kayo kasi part kayo ng church na ito. Nagiging masaya kayo kasi part kayo ng grupo dito, part kayo ng Bible study na to, part kayo ng core group na ito, part kayo ng ministry na ito. At bakit sasaya yon? Dahil sa inyo. Dahil sa atin. Na pag pinasasaya natin ang ating mga sarili, pinasasaya natin ang ating grupo, pinasasaya tayo ng Panginoon. Wala nang question kung ano o gagawin ng Lord eh. Ang Lord kikilo sa ating buhay, babaguhin niya ating buhay. Ang question na lang kung susunod tayo eh. Kung sino man nakikinig ngayon, ang Panginoon, ang gusto ikabubuti natin, maayos ang ating buhay. Ang question na lang kung susunod ka eh. Kaya alam ba may mga churches hindi nagiging masaya, hindi sumusunod eh yung mga tao doon kay Jesus eh. Yun lang ang sagot doon. Bakit may away dito, hindi hindi sumusunod. Sabi ni Lord, magpatawaran eh. Ang sabi ng Panginoon eh, disiplinahin mo sarili mo eh. Ang sabi ng Panginoon eh, dito ka ito, gawin mo eh, magsipag ka sumunod ka hindi sumusunod. Kaya may church na hindi masaya kasi hindi sumusunod yung mga tao sa inuutos ni Jesus Christ. Pag sumunod lang ang mga tao sa utos ni Jesus Christ, magiging masaya ang Bible study, magiging masaya ang ministry, magiging masaya ang church. At gaano karami sa inyo gusto niyo maging masaya ang church natin? Say amen. Amen. Wala akong planong malungkot dahil nagpastor ako ng church. Wala akong plano na hindi tayo maging masaya dahil magkakasama tayo sa isang church. Ano ba ginagawa ng mga tao pag hindi na sila masaya doon sa kanilang kinabibilangan? Umaalis sila. Whether it's marriage, whether it's a company, and even a church. Sabi, ba't umalis? Hindi na masaya. Kahit ano pa mga sinabi no, para mag-grow, para mag-ganito. Ang totoo lang, hindi na masaya. At paano ba hindi nagiging masaya ang isang grupo? Kasalanan natin yun. Kaya kailangan natin i-work out ang ating relationships, i-work out ang ating attitudes, at pinaka-importante sa lahat, i-work out yung pagsunod kay Jesus Christ. Kasi pag ang tao sumusunod kay Jesus Christ, ang kasunod nun, kasiyahan. Pag ang tao sumusunod kay Jesus Christ, hindi pwedeng ang kasunod nun kalungkutan. Ang kasunod nun, kasiyahan ng buhay. Tapos ang church, syempre may kanya-kanya yung mga ministries. For example, small groups. They call it cell groups, they call it Bible studies. Gusto natin, sa mga Bible studies natin, pinag-uusapan yung Book of John. Nagtatanungan ng mga tao, nabasa mo na ba yung kanina? Ang ganda, no?
Hindi ko masyado naintindihan yung ganito. Explain mo nga sa akin. So doon sa mga Bible studies, doon sa mga core group meetings na yan, doon sa mga ministries na yan, yun ang pinag-uusapan ng mga tao. Biblia. Hindi pagdating, alam mo si sister ganito, paano, meron akong hindi gusto sa kilay niyan. Napansin mo ba? Oo, ako rin napansin ko. Pareho pala tayo nang nadidiscern. Mga tao hindi nagbabasa ng Biblia, nagkakapansinan sila sa hairdo, sa kilay, sa hindi pansinan, sa mga mabababaw na bagay. Napansin mo ba yung chat niya? May period. Napansin mo ba yung ano niya? May question mark. Pag halimbawa ang Kristiyano hindi nagbabasa ng Biblia, ganun kababaw. Yun ang mga napapansin. Pero pag ang Kristiyano ang binabasa Biblia, pag nagtatagpo yan, alam mo ganun nabasa natin kanina. Oh, bless lalim. Grabe, deep. Grabe, ang lalim. Ano ba yun? Ang deep nga eh. Hindi ko matandaan sa sobrang deep. Pag ang tao busy sa pagbabasa ng Biblia, wala siyang panahon sa drama. Pag ang tao busy sa pagbabasa ng Biblia, walang panahon sa kalokohan. Walang panahon sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa Diyos. So in our small groups, natin may mga ganyan mga sharing. What else? Film showing. Either through that small group, o kaya sa ushering ministry, sa worship team, minsan magpalabas kayo ng mga supplementary films concerning this. Praise God, may available on YouTube, for example, na The Gospel of John. It's a 3-hour-long, word-for-word film based on the Good News version of the Bible, pero yung Book of John. So, maganda yun, panoorin yan. I-schedule yan ng ilan sa inyong mga small groups, ilang mga core group meetings, panoorin yan, yung The Gospel of John. May isa pa, the Jesus film. I-download nyo rin yan. Ito, maiksi-iksi ito. Mga 1 hour o 2 hours lamang ito, the Jesus film. And of course, the Passion of Christ. So maganda, habang ginagawa natin itong Book of John Challenge, yung mga small groups natin, Bible studies, yung araw-araw worship service core groups, yung ating mga ministries, o kahit mga simple magkakasama sa accommodation, sponsor film showings of this. Nang habang pinapanood, mas lalong yumayaman yung pagkakaunawa natin ng Biblia, ng buhay ni Jesucristo, ng Book of John. May isa pa nga akong pinaplano very soon a trip to Israel. O diba, yun na. Ito yung binasa ko dyan sa Book of John So pwedeng a year from now, yan ang isa sa mga binabalak natin, a trip to the Holy Land. Gano'ng karami sa inyo pinangarap yan, makarating sa Israel. Makita yan Jerusalem, yung Sea of Galilee, yung mga binanggit dyan sa Book of John na tinapakan ni Jesucristo at kung san-san pa. One of our desires ay mag-sponsor ng ganyan, a Holy Land trip. What else? Yung worship services natin, yan ang mga aasahan nyo ngayon mapapakinggan. Maganda sa mga worship services, pinipreach yung Book of John, chapter 1, chapter 2, all the way sa kaduluduluhan. Nang na-emphasize yung pagbabasa sa Biblia at pati sa ating preaching in the worship services. And of course, seminars. Dahil meron mga trivial matters tungkol sa Book of John, tulad ng sino ba author niyan, ano ba ang focus nitong aklat na ito, connection niya sa ibang mga Gospels, connection niya sa iba pang aklat in the New Testament. We're gonna be having those. At malaking bagay na nagpa-participate ka sa mga ganon para mas lalo na susupplement yung personal na pag-aaral mo ng Biblia. But finally, as we end, this we must remember, pag meron ka sinisimulan, tapusin mo. Kaya we're inviting people, join this Book of John Challenge. Read with us, study with us, the Book of John, mula chapter 1 all the way sa pinakadulo niya. Sinimulan natin, tapusin natin. Don't give up until you have finished it. Don't give up until you have finished it. There will be good days. There will be days that you're excited to study the Word of God, and there will be bad days. Na minsan parang tinatamad ka. Minsan nasusubok ka, mag-aaway kayong mag-asawa, magkakaproblema sa anak mo, magkakaproblema sa trabaho. Those are the days na kailangan mong panindigan na mag-aaral ka pa rin ng salita ng Diyos. Those are the days na kailangan mo ipagpatuloy ang pag-aaral, yung pag natetest ka. May problema sa kumpanya, may nangyari sa iyo financially, don't give up until you have finished it. Galatians chapter 6 verse 9. Let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart.
Galatians 6 verse 9. Let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. This I believe, na lahat ng mga kasama natin sa church, lahat na nakikinig ng message na ito, na sumama sa atin, na basahin ng Book of John, makakatanggap kayo ng pagpapala mula sa Panginoon. Habang binabasa nyo yan at lalong-lalo na pag tinapos mo yan. Kanina nagpataas tayo ng kamay. Gano'ng karami sa atin dito gusto ng blessing? Ulitin ko nga, pakitaas ang kamay, lahat ng gusto ng blessing. 2 kamay pa kung sobrang daming blessing ang kailangan. So tell the person seated next to you, magbasa ka ng Biblia. Tell the person seated next to you, magbasa ka ng Biblia. At ito'y nananampalataya ko, lahat ng sasali sa atin upang basahin ng Book of John at tatapusin ito, you will receive a special blessing that comes from God. You will receive a special blessing that comes from God. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Praise God. Knowing all of these things, the challenge for us is simply this. Start now and enjoy your faith. Knowing all of these things, this is the challenge for us. Start now and enjoy your faith. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa gabing ito na minsan pa pinaalala niyo po sa amin ang kahalagahan ng pag-aaral ng iyong mga salita. As we enter into this journey of faith, as we enter into this reading and studying of the Book of John, tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi tamarin. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng excitement. Bigyan mo kami ng inspirasyon. Bigyan mo kami ng apoy upang pag-aralan ng iyong mga salita. Kailangan namin ang tulong ng iyong banal na Espiritu. Una, to motivate us na magising sa umaga, ito unahin. Magkaroon kami, Lord God, ng pangunawa. We need your Holy Spirit to guide us into the truths of your word. Na pag may mga panahon na parang hindi namin maintindihan, sa inyo kami sasaklolo, Panginoon, hihingi ng saklolo, Panginoon. Kayo maging guru namin sa pag-aaral ng iyong mga salita. Magliwanag nawa sa aming mga mata, sa aming mga puso, ang ipinapahayag mo sa aming buhay. Na hindi lamang ito para kami ma-encourage at ma-inspire. Lord, tinatanggap namin ko pati ito'y para kami ma-rebuke, ma-correct, maituwid, at mas lalong mapalapit sa inyo. We want to know Jesus more. We want to know you more, O God. At itong desire namin to read the Book of John is an expression of that desire. Lord, this is what we desire. We want to know you. We want to know you. We want to know you. At tulungan niyo kami, Panginoon, sa kanya-kanya namin mga pagsubok sa buhay na maaring pwedeng maging hadlang sa ganitong klaseng pag-aaral. Lord, you know our weaknesses, you know our struggles, you know what we're going through. But what we desire, Lord, is to grow in our faith and service unto God. We need you in our lives. Mga kapatid sa Panginoon, nais ko po ipanalangin minsan pa ang lahat ng naririto. Let us lift our hands to the Lord. We're gonna pray to Jesus. Let us lift our hands to the Lord. We're gonna pray to Jesus. Aming Diyos at aming Ama, nakikita mo ang iyong mga anak. Alam mo ang laman ng aming puso't isipan. Alam mo yung mali sa amin. Ituwid niyo po kami. Alam mo, Panginoon, ang aming kahinaan. Palakasin niyo po kami. Alam niyo, Panginoon, ang aming mga struggles. Lord, make us victorious in Jesus' name. At sa lahat ng mga personal na prayer request, lahat ng mga personal needs and desires of your people, sama-sama kaming lumalapit sa inyo, Panginoon, sa pagtaas ng aming mga kamay. At kami nagtitiwala that our God will provide. Kami nagtitiwala that our God will provide. And we're believing, Lord, na sa aming pagbabasa ng Biblia at hanggang sa pagwawakas ng aming pagbabasa ng Book of John, Lord, we will receive blessing because of you. You will receive blessing because of your promises. You will receive blessing because of your grace and mercy upon us. Thank you, Lord, for the victory. Thank you, Lord, for the answered prayers. Thank you, Lord, for the healing. Thank you, Lord, for the blessings. We give you honor and thanks today as we pray all this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Give the Lord the best clap offering that you could give to Jesus Christ. At sabihin niyo sa inyong mga katabi, you are blessed by God, kapatid.